Welcome again sa ating Malayang Podcast. Nandito kami ni Brother Edmond. So ngayon may papanorin kaming video for reaction. So panoorin muna natin. May kinalaman din po ito sa war, okay, War of Israel. Very interesting. So, pinauuwi ng Pinapauwi ng mga Israelites yung mga Kristiyano. Mga Israelites, the evangelical Christians, Western or Gohan. Nasa Western na yun. Eagle. So yan, so nakita natin doon sa video no, na against yung mga Israelis na to sa evangelical Christians na nasa Western world. Pinapauwi nila, ayaw nila doon sila pumunta sa Western world. Ako nakapunta ako ng Western world, no? Baga, nakita rin ako mga, pero hindi ko naman na-experience. Napaka-peaceful ng lugar. I mean, masarap talaga mo, kumbaga, tumambay doon, no? Umupo lang. Pero ito, nangyari noong May 2023, 28. This year. So, hindi sila ganyan noon. So, ngayon, ganyan na sila. Yung question nga natin kanina, no? Coincidence. Is this something na yung nangyari ngayon sa war? No? Yung baga, yung Hamas ba? Ito ba ay judgment ni Lord sa Israel dahil pinapaalis nila. Nagiging masama sila sa pagtrato ng mga yung pinag-usapan natin yung seed of Abraham, no, mga Christians, which is the Christian. So I remember sa last video natin, pinag-usapan natin yung at year 70 AD, yung Roman Empire naman, no? Roman Empire na friendly sila sa mga Jews. Pero for some reason, actually during that time may persecution din. Ang unang persecutor kasi ng mga Christian is mga Jews, no? Yan po ay information, di po natin yan pinipili. So they're the first one, and nakita natin after Christ, si Christ po ay namuhay until 30 AD, and they have like 30 years before destruction of Jerusalem. So maraming nangyaring events during that time. I believe no, sabi ni Jesus doon, no, yung prophecy na not one stone will be upon another, on top of another. Sabi yung flatten talaga yung which is nangyari talaga. Dahil mga Jews pinersecute yung hindi nila tinanggap yun, reject nila ang Savior. Messiah. I think that's one of the reason. But of course, they crucified our Christ. Savior. So, not all of them, but only the most prominent. So, yun yung ibig sabihin talaga ng touch not the anointed. Kasi si Christ yung anointed eh. Well, anointed means Christ eh. Oh. That's actually anointed is just the English literal meaning today, but in Greek, the word Christos ay kinuha talaga sa word na anointed. Anointed. So Christos. So kaya possible nga na what's happening right now is a judgment sa Israel. No, dahil or retribution. Oo. O dahil kasi pinersecute din nila. Yeah, actually for the past few months may mga itong napanood ko sa Israel news, no. Meron kasi silang yung parang US na tatlong branch of government. I don't think tatlo, or parang around 3 or 5, and one of which is yung Supreme Court nila, ang nagro-rule ay yung mga religious Pharisees o yung mga Orthodox Jews. And they planned I think last month lang, no? They attempted
to ban Christianity and the propagation of the gospel, preaching of the gospel by law. Nagpasa sila ng executive order na dapat ay pirmahan ni Netanyahu, Prime Minister, pero he denied it. They attempted that eh. So, talagang may pressure na nangyayari sa mga Christians Sa ngayon, sa Jerusalem ngayon. sa Israel. Israel. Even before, this year lang, kagaya nakita natin sa video, di ba, nung nagpunta kayo sa Israel, wala namang ganyan. No? Ngayon lang yan, this year. So, I think, yeah, one of the reasons siguro, tatanong tayo, bakit may ganito? I don't think darating na agad si Lord eh, pero I think may kinalaman doon sa mga events na nangyari prior to this event na lumakas ang loob ng mga Jews, hindi yung population but the leadership, yung mga rabbinic groups, no, sila yung mga nasa authority, nasa synagogues yan, sila yung talagang nag-promote nitong law na to na iban ang Christianity or propagation of the gospel sa Israel. So I think hindi siya coincidence. Totoo. Sa nangyayari ngayon sa mundo, parang yung judgment ni Lord talagang lumalabas eh. Sa mga iba't ibang bansa, nakikita natin sa mga videos, di ba? Yung sa Brazil, nagparada sila ng demonic idols. Yeah. So diba? after that, biglang Brazil. binaha. Yeah, Biglang totoo. nag-storm sila, tapos daming gano'n nangyayari. So, like yung pandemic din ngayon, it's a plague. And sabi sa Bible, no, when the Lord is before it, comes before and after ng plagues, ng mga kumbaga pag ganyang kalaking pandemic, buong mundo, hindi na yan hindi yan parang kasalanan ng, hindi yan parang yung lang, basta nag-spread lang. Inalaw ni Lord mangyari yan. So God is sovereign, hindi niya. Hindi. And ano nangyari sa pandemic na to? Nakita natin na ang daming churches na reformed. Ang daming na expose. Diba? Yes. Na-expose, lalo na yung mga prosperity preachings. Yung grabe, expose sila ngayon. Fake Christianity. Lahat ng then Fake church. fake church, yan. Ito yung mga nag-worship sa temple. Their own temple, hindi temple ni Christ. Yeah, Sa sariling temple ni Christ, yung katawan natin eh. Magugulat ka. Mali pala yung pinaniniwalaan na kala ng lahat ay tama. Ang daming nabago, ang daming na-reformed, and ang daming namulat. Hindi lang tayo, hindi lang yung grupo natin. Even in the US, in the UK, sa iba't ibang bansa, they have the same message. Yung pandemic, they have the same message, which is the dry bones coming alive again. Yan yung message ng pandemic noon eh. Which is, kapansin mo sa century, sa decade na to, talagang parang ginajudge na ni Lord. Baga hindi pwedeng magsalita ka ng masama kay God about God. Hindi Yeah, totoo, no? Parang hindi na niya tinotolerate eh, no? Hindi na. Darating talaga yung retribution ng Panginoon. Oo. So, may mga, alala ko, may mga churches dati na very prosperous, very smooth sailing, pero pagdating ng pandemic, I mean, naman, di ba, meron na ang show, yung Hillsong. Hillsong yun, no? Pero Hillsong, kinakanta natin since bata na yun. Tapos ganun pala yung simbahan na yun. Ang daming na-expose and all that. In the pandemic. actually may word, I think may word sa akin si Lord noon eh. Alala ko yung at the start of the pandemic, ang pumasok sa isip ko ang word, shinare ko pa to sa sa Facebook.
the Lord is shaking what can be shaken so that what cannot be shaken will remain. Yun, so talagang marami na shake, marami na binanggit wala. mo sa amin yan noon eh. Naalala ko yan. Marami na shake, no? Even yung faith nila na kala nila tama. Kaya katulad sa akin, I mean, kala ko tithing is okay, di ba? Hindi pala. Hindi pala. So, pero ano, no? Praise God. Makikita natin na gumagalaw talaga ang Panginoon. All things work together. Hindi mo na pwedeng basta yan eh. Kumbaga, the Jews knows na yung ginagawa nila ay mali. Alam nila yan kasi alam nila yung Old Testament and they know who the Christ is. And for them to to propagate or sabihin nila sa mga kapwa nila na i-persecute yung mga Kristiyano, iba na yun. I think we have to be careful kasi it's not all Jews, no. It's not about the whole nation. It's about a select people in the government sa Israel. Sa religion. The religious na nakapasok sa ano nila. Kasi mismong prime minister hindi naman hindi siya ganoon eh. Kaya nga in-scrap niya eh. So not all Israelite, not all Israel, no. It's just this will people. This will open up the question yung prophecies nga na nangyayari. Madami nga nagsasabi ngayon ito yung nangyayari ngayon na Gog and Magog, which is in Ezekiel also. Diba the message for the pandemic was in Ezekiel. Tapos ngayon Ezekiel ulit nangyayari, which is Gog and Magog. Alam natin na naka-prepare na lahat eh. May mga nagsishare, Great Tribulation na daw. Ewan ko. I mean, sa akin kasi, let it happen, anything. Kahit man nasa tribulation tayo o wala. Kasi, what will give you, yung access naman sa heaven, si Jesus Christ eh. Kung may faith ka kay Jesus, kung may rapture talaga, mapapasama ka sa rapture. Kung walang rapture, mapupunta ka pa rin naman sa heaven eh. Yeah, it's a debate. Actually, debate yung ganyang topic. So, para sa akin, I mean, either way, I'm gonna go to heaven kasi I know I have Jesus inside me. I mean, faith ko. I'm not gonna go to heaven because of my works, yung sa sarili kong gawa. Pero dahil Jesus is with us, alam natin pupunta sa heaven. So, it doesn't really matter kung ano yung stand mo. Pre-trib ka ba? Mid-trib? Post-trib ka ba? Bahala ka. Kung ano mangyari, then doon na lang natin makita, totoo pala post-trib, totoo pala mid-trib, totoo pala. Kasi pagka nandun na, nangyari na. Pero, no one can stop that. Kumbaga, anything na gusto talaga mangyari ni Lord, mangyayari at mangyayari. So, ang importante sa atin is yung faith natin kay Jesus Christ. Kasi kung ngayon nangangamba ka kung mapupunta ka sa tribulation, iba, may problema ka sa faith mo siguro kasi kumbaga ayaw mong maranasan yung kahirapan na yun. Kasi alam mo, hindi ka pupunta sa heaven. Oo, di ba? Diba? Kasi kung alam mong pupunta ka sa heaven, tapos, kahit ngayon naman, mangyari yun. For example, tutukan ka ng baril. Kakamuhin mo ba si Lord? O hindi? Diba? Kumbaga, hindi mo dapat kamuhi. Kumbaga, kung may faith ka talaga kay Lord, na you say, Jesus is my Lord. Anytime ready ka, diba? Oo. Katulad ng mga Christian, siguro madami rin Christian na naging hostage ng Hamas. Diba? So, saan sila pupunta? Diba? Anytime na mangyari yun sa'yo, I mean, it doesn't really matter what will really happen kasi debatable yung mga theories na yan. Post-trib, mid-trib, or pre-trib. I hope pre-trib kasi, syempre, hindi mo naman din gusto mag-suffer. Pero it doesn't, kung gusto mong, kung mangyari man yung post-trib, okay lang din. Kasi alam ko, pupunta ako sa heaven. Diba? You would stand.
lalabas kasi talaga yung tunay na ikaw. Ganun ang mangyayari din doon. Amen. Ayan, so bukas ulit meron tayo niyang continuation. So see you tomorrow. God bless. Thank you.